Tagalaytay, kayong manggilahing Pinoy. Ang presko mo, ang yabang mo, pero super astig mo. Francis Leo Marcos, nabuyo ka ba ang anghang mo? Ay bago ko po ipagpatuloy itong ating pag-uusap, Mr. Marbatigas, congratulations to Mayo Maracame sa kanyang bagong sinilang na anak. Congratulations to kay Francis Leo Marcos. Siya po ay isang napakabuting asawa ni Francis Leo Marcos. At alam ko po, wag na po natin pag-usapan din yung kanilang tunay na pagmamahalan dahil yan po ay sa kanila na pong dalawa yun. Napakabusilak ng kanyang puso kung saan ay marami siyang natulungan at nakita ko para bagang nagkukumahog siya na makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na alam naman natin na hindi naman talaga siya mayabang. To Mayo Maracame sa kanyang bagong sinilang na anak. Congratulations. Bago ko po ipagpatuloy itong ating pag-uusap, Mr. Marbatigas, congratulations to Mayo Maracame sa kanyang bagong sinilang na anak. Congratulations to kay Francis Leo Marcos. Siya po ay isang napakabuting asawa ni Francis Leo Marcos. At alam ko po, wag na po natin pag-usapan din yung kanilang tunay na pagmamahalan dahil yan po ay sa kanila na pong dalawa yun. Napakabusilak ng kanyang puso kung saan ay marami siyang natulungan at nakita ko para bagang nagkukumahog siya na makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na alam naman natin na hindi naman talaga siya mayabang. Kung meron na siyang kayabangan, yun ay natural at sa pagiging mayabang niya ay nakakatuwa. Marami kasing klase ng pagyayabang na hindi nakakatuwa. Pero siya talaga, ngiti pa lamang niya, matutuwa ka na at masisiyahan ka, Dr. David Ilagan, sir. Yes, tama yung iyong tinuran. Kasi sa katunayan, ang lahat ng tao may kilos at galaw o anuman ang kanilang kakayahan sa pagyayabang ay iyan ay kanila na lang katangian. Yan ay hindi na sa kanyang pagyayabang pero siya ay may kakayanan na makatulong sa ating kapwa mamamayang Pilipino. Kaya kung sino man ang nambabatigo sa kanyang kayabangan, yan ay hayaan na lang natin dahil kasi hindi nila kayang gawin o gampanan ang nagawa na pagtulong ni Mr. Francis Leo Marcos. Kaya nga sa lahat ng mga sumusuporta kay Mr. Francis Leo Marcos, ako'y lubos-lubos na nagpapasalamat dahil nga lahat naman tayo ay merong paraan paano makakatulong sa ating kapwa. Kaya sa akin nga kay Mr. Francis Leo Marcos, at lagi kong sinusubaybayan ng iyong palatuntunan, Lapigon News. At minsan nga, ikaw yung aking pinagtanggol dito sa taga-Amerika na sinabi ko pa, natatandaan ko nung araw na yun na may tumawag sa akin. Sabi ko, wag mong babuyin si Mr. Marbatigas dahil kumpare ko yan. Dahil sinasabi nga na isa ka raw malasubas. Sabi ko, wag kang magsalita ng ganyan. Si Marbatigas ay napakamabuting tao at ito ay hinahangaan ko. Bakit daw ako umahanga sa isang Marbatigas na puro daw kasinungalingan? Sabi ko, magdahan ka magsalita. Yan ay aking papangalanan. Yan ay si Boise kung tawagin dito sa Amerika, sa Washington State where I am. Kaya nga sinabihan ko siya, huwag kang basta magbibitaw ng masamang salita ukol kay Mr. Marbatigas dahil nakikita ko, pinapanood ko ang kanyang programa ay isang
tungkol sa lahat ng mga tunay na nangyayari saan man dyan sa sulok ng Pilipinas. Pero binabatikos ka pa rin. Kaya Oo. hindi ko alam. Kaya hindi ko malaman yung mga ugali ng mga ganong klaseng tao na bakit meron silang ugaling hindi natin mawari bakit nakakasakit sila ng damdamin ng kapwa-tao. Well, Dr. David Ilaga, salamat doon sa pagtatanggol mo, no, idol. Pero alam mo, sa totoo lang, sa programa ko, hindi po tayo nagsalita at never po tayo nagbalita ng fake news. Una, may nagpatigos din sa akin na nasaan na daw yung international lawyer na sinasabi ko sa aking programa. Yes. At sinagot ko po yun. Ang sabi ko, alam nyo, yung international lawyer ay talagang kukunin sana yon ni Mayo at ni Sir David Ilagan. Dangan nga lamang, ayon sa alituntunin ng saligang batas ng Pilipinas, ang international lawyer ay maaari lamang maging advisor ng mga Philippine trial lawyer. Subalit, hindi siya maaaring maging abogado as a trial lawyer sa loob ng korte. Siya lamang ay maging konsultant o tagapayo at hindi rin siya pwedeng pumirma ng mga dokumento sa korte kung kaya hindi na iyon itinuloy. Yan po ang katotohanan. Ayon nga po dito sa abogado ko na I have to contract him for $100,000 just to be part of the case. Pero sabi po ni Attorney Kimball na hindi kailangan ni Francis Leo Marcos dahil siya ay magiging isang advisor lamang. At in criminal law, kaya nga po, hindi na po natin pag-uusapan dito ang kaso ni Sir Francis Leo Marcos. Pero yung pong pagpapatunay, ito po, naririnig po ito ng mga taong nambabati ko sa amin. Ang international lawyer po ay kanya-kanya pong jurisdiction. Kung yan po ay nasabi namin na meron pong international lawyer si Mayo at David Ilagan, yan po ay amin na patunayan na ang international lawyer doesn't apply to the case of Mr. Francis Leo Marcos. Dahil po, sayang lang ay babayad namin dahil po nga sa hindi po nila jurisdiction ang makialam dyan sa kaso ng Pilipinas. Kaya yun po ang masasabi namin, yun ang babati ko sa amin. Inyo pong basahin ang isang katunayan about the international lawyer. How is this work to the point of the case, what is into the prosecution? Ganun lang po yun. Opo, tama po kayo, Dr. David Ilagan, sir. Ito, pag-usapan natin si Francis Leo Marcos. Yung mga, ako, ngayon lang ako lumabas, sabihin ko po sa inyo ang totoo sa mga nanonood sa buong mundo. Ang inyong lingkod po ay 30 years na pong mamamahayag sa dyaryo, publisher din ng dyaryo, kolumnista ng mga dyaryo, at dating radio announcer ng Radio Inquirer, 990 kHz, at DWBL. Bagamat tayo tumigil doon dahil sa sobrang traffic, ang sinasabi ko dito, bilang 澳門發展銀行誠邀你體驗全新嘅手機銀行服務，只要用手機號碼註冊、拍攝證。 bilang isang veteranong mamamahayag ay nakita natin at napatunayan natin ang kagalingan at kabutihan ng puso ni Francis Leo Marcos. Ano yung sinasabi nila na walang ibinigay? O nakisumo pa lamang ng truck, pero wala naman binibigay. Bigyan ko kayo example. Yung pagbigay niya ng bigas sa Payatas, meron akong kamag-anak doon. Binirify ko. Totoo ba nagbigay si Francis Leo Marcos ng bigas sa Payatas? Opo, Kuya Mario, nagbigay. Kuya Mars, nagbigay. Ang sabi niya, ilang kaban? Sabi ko, sabi niya, 100 kaban. 50 kilos ang binigay. So, napatunayan natin na totoo. Hindi lamang yan. Nakausap ko rin si yung dating Vice Mayor ng Chao, Quezon. No? Yes. Nagbigay din doon ng 100 kabang bigas. Tapos yung nakita natin yung mga artista na nagpunta sa kanya, sila Pia Cabral, sila yung konsyal ng San Juan. Napakarami po niyan. Marami, Lahat even yan, totoo lahat. napatunayan din ni Yorme, ni Mayor Isko Moreno, Mayor Isko Moreno. 50 kabans na kanyang naibigay dito sa lungsod ng Maynila sa pinangungunahan ni Mayor Isko Moreno.
Kaya yung mga tao nang babatikos sa kanya, hindi nga natin alam kung bakit. Pero yan po ay may katunayan. Even though po si Senator Bong Revilla at yan po kanyang anak na si Cholo Revilla ay nagpatunay, Tama. marami po nang babatikos, bakit daw lang po kalabasa ang ibinibigay ni Mr. Francis Leo Marcos. Sasabihin ko po, yung pinamimigay na kalabasa ay malaki ding pong tulong niya sa mga magsasaka na kanyang pintaan ng mga kalabasa na pwede niyang ipamigay sa mga taong kalabasa po, gulay po yan, pwede po nating gulayin. Kasi po ang iba salita, bakit daw kalabasa lang ibinibigay? Isa daw pong insulto yan. Hindi po insulto ang kalabasang ipamigay sa ating kapwa. Kung yan po'y tinanggap kahit maliit na bagay, yan po isang malaking tulong dahil marami po kayong magagawa sa isang kalabasa. Pwede po nating gulayin ngayong araw na ito, pwede pa hanggang bukas. Kung po ay maiib siya ng gutom, kayo po'y mapupusog kahit sa anong paraan. Kaya hindi ko po alam, manok, bigat, kalabasa, tinatawag nyo kaming kalabasa warriors, pero kung ano po ang laman ng inyong utak o isipan, hindi ko po kayo sasalingin at hindi ko po kayo pipigilan dahil yan po ang inyong kaalaman, yan po yung inyong opinion, wala po kayong maririnig sa amin laban sa inyo. Ganyan po yun. Okay. Salamat, Dr. David Ilagan. Alam nyo po, doon sa mga buzzers, ang sinasabi ko po sa inyo, may kanya-kanya po tayong karapatan ng paniniwala. No? Yung inyong mga pinaniniwalaan, igagalang po namin yon. Yung amin namang pinaniniwalaan, igalang din po ninyo. No? So, kung halongkatin pa po natin yung pagkataon ni Francis Leo Marcos, napakahaba po niyan. Pero isa lang masasabi ko, si Francis Leo Marcos po ay hindi po siya yung pinaakusahan. Mahirap nang i-pre-empt yung kaso na yan, pero alam po natin yan. Hindi po yun siya, yung alam na nating kaso dyan, ay yung RA 8050 na kung saan yung anti-optometry law na dinimanda siya ng mga association ng mga optometry sa buong Pilipinas. So, hindi naman mabigat na kasalanan yun sapagkat yun ay pagtulong sa kapwa, pagbigay ng mga eyeglasses sa paniniwalang makatulong siya at maraming makakita ng mga kababayang Pilipino yung kanyang ginawa. So, yun lamang po kasi simple, very logic. Kung si Francis Leo Marcos wanted, hindi na po siya lalabas ng Pilipinas o magpapakita ng Pilipinas. Bakit? Alam niya wanted siya eh. Tapos maghahamon siya, sasabihin niya, ay sige, dalhin niyo sa korte yan. Kasuhan niyo ako, etc. etc. Ang ibig sabihin, wala talaga siyang kaso at yung kaso na yun na RA 8050, actually meron nga yung release order, bagamat siguro ay hindi ko maintindihan kung sabihin na natin may release order, doon siya hinanapan ng putas, doon sa sinasabing qualified anti-trafficking, bagamat din na natin pag-usapan yon, marami pa rin tayong alam doon. Ang sabi nga ng Attorney Abraham Espejo, daang gabundok ng mga dokumento na may kinalaman sa taong inaakusahan na yon na sa ating paniniwala ay hindi po siya yon. So iwanan na natin yan kasi marami nagtatanong para maintindihan ng lahat. At yung mga nagtatanong naman kung kailan lalaya, ito simple lamang Dr. David Ilagan. Kasi napakarami nagtatanong sa'yo, napakarami nagtatanong din sa akin eh. Inabangan ako sa YouTube para linawin. Ano ba, kailan ba ilalabas? Isang araw sinabihan ako, sinungaling ko ako dahil sabi 23 lalabas. Hindi ko sinabing July 23 lalabas. Yes. Pero ang sabihin ko sa inyo, may proseso yan. At itong buwan ng July, merong tinatawag na itong buwan ng July ay i-resolve ng korte yung kanyang bail petition. Abang-abangan po natin yan at hindi ko na pwedeng ilamurin dito sapagkat baka merong mag-aani sa atin. Ang sinasabi ko, hintayin ninyo itong buwan ng July at katunayan sa Martes may hearing. So hintay-hintayin po natin at ako'y naniniwala na makakalabas si Francis Leo Marcos lalo-lalo na kapag yung testigo na nagigisay ng husto yan ng mga abogado ay siya doon mahuhuli yan, mahuhuli sa sariling bibigyan, yung isda na yan. Kaya yan, malamang-lamang na makapagpiyansa
sana naman wala nang mga witness, bagamat pinayagan ng korte yung pagtestigo ng isang testigo mula sa ibang bansa. Pero yan ay ilalapit pa rin ng mga abogado na defense lawyer sa Court of Appeals para 做生意唔應該隨波逐流，要有自己嘅營商哲學。ika nga, petisyon o ipaglaban yung kanilang kahilingan na dapat hindi payagan yung mga witness mula sa ibang bansa kapag may bitalagan siya. Yan po ay isang katotohanan, kaya po nasabi ko sa una pa man, wala na po akong babanggitin tungkol sa mga kaso o anuman ang daraanan ni Mr. Francis Leo Marcos. Ako po ay hindi bibitaw sa pagdidepensa sa isang katuwiran at katotohanan. Kung kayo po ay may galit kay Francis Leo Marcos, nandito po ako na lang po ang inyong patikusin, ako na lang po ang siraan nyo ng dangal, wag na lang po si Francis Leo Marcos. Nakakulong na po ang tao, it will call incarcerated. Yun na po ay isang katotohanan. Kaya hintayin na lang po natin ang isang tamang batas na ito'y pairalin at siya po ay lagi naming dasal na sana siya ay makalabas kung anuman o kung kailanman upang sa ganon ang kanyang pangako ay pagpapatuloy ang kanyang pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Yan po isang kabutihang puso ng isang Francis Leo Marcos at hindi po magbabago ang aking isipan at ang aking puso sa paghanga kay Mr. Francis Leo Marcos dahil po marami din po siya natulungan ng mga magsasaka at ang mga nagbebenta ng bigas para po ipamigay sa mga nangangailangan at nagugutom nating mga kababayan. Yan po ay malaking pasasalamat natin na nananiniwala kay Francis Leo Marcos na ang kanyang pusong butihin ay isang kailangan ng ating bayan. Kaya maraming salamat sa iyo, Francis Leo Marcos. Ika'y lagi namin pinagdarasal na sana ika'y laging ligtas sa anumang kapahamakan at huwag ka sanang magkakasakit dahil yan ay aming kalungkutan kung anuman ang iyong kalagayan sa oras na ito. Lagi namin dasal at panalangin ang iyong kaligtasan at ang iyong kalusugan ay huwag mananatiling ikaw ay magkasakit. Opo, tama po yun. At sabi ko nga, kay Francis Leo Marcos ay huwag ko kayo mag-alala at ang inyong lingkod ay hindi bibitaw bilang isang kaibigan, bilang isang kakilala, bilang isang mamamahayag na sumusuporta sa iyong layunin na tumulong sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo ngayon sa panahon ng pandemic. Kasi alam mo, ay ramdam na ramdam ko at adapt na adapt ko yung pagtulong mo sa mga mahirap dahil yan din naman ang aking advokasya, ang makatulong, mga inapi, yung mga nagugutom ay matulungan. Kaya nga dyan tayo humangan ng gusto kay Francis Leo Marcos dahil sa kanyang kabaitan, dahil sa kanyang kababaan ng loob. Kaya talagang bagamat may mga bashers na at tunayan, may mga ilan tayong mga kaibigan sa larangan ng pamamahayag, ay nakagalit na rin natin dahil doon sa mga pagbabatikos nila, mga pagpo-post nila na wala namang basihan at hindi naman nila alam ang tunay ng mga kwento sa sinasabing pinagdaanan ni Francis Leo Marcos. Pero bumabatikos agad, kumbaga inuhusgahan agad ng isang tao na hindi naman nila alam ang pulot-dulot katotohanan. Dr. David Ilagancia. Yeah, totoo yun dahil kaya nga pero hindi natin mapipigilan itong mga nambabatikos. Sabi ko nga, kung ano man ang inyong laman ng inyong isipan, go ahead at ang kayo ay magpatuloy sa pambabatikos ninyo at alam ko sa bandang huli ay inyo ring marirealize o inyong matututunan na mali ang inyong ginagawa, pero hindi ko kayo didiktahan na baguhin ang laman ng inyong isipan dahil wala po akong lakas na kapangyarihan para baguhin ko ang inyong kaisipan. Pero po kami, sa larangan po ng pamamahayag, naging radio broadcaster din po ako dito sa Amerika, Mr. Mar Batigas. At yung po mga Batigas ay aking hinahangaan. Lalo yung pulis na Batigas, si
siguro yung kamag-anak niyo na Si Ruther. napakagaling. Kaya po, para matagal na po ako sumusubaybay sa inyo, talagang tinina ko po ang inyong karakteristik na paano mamahayag. Napakagaling yung mamahayag, Mr. Marpatigas. At lagi kong sinasabi, napakabuting tao nito ni Marpatigas dahil tinitingnan ko yung mga content nyo puro sa katotohanan at may katuwiran. Pero hindi pa rin maiwasan yung mga tao ay nagpapatikos dahil sa tama lamang at katotohanan ng iyong sinasabi. Kaya nga mga kaibigan, kung kayo may galit kay Francis Leo Marcos, nandito ako. Ako na lang ay yurakan ninyo ng tangal. Huwag na lamang yung taong nakakulong dahil wala siyang kalaban-laban. Basta ako, hanggang ako'y may buhay, hindi ako magsasawang magpasalamat kay Mr. Francis Leo Marcos. Dahil po, sinasabi ko nga, he is one of the pandemic hero sa aking isipan dahil siya ang nakita kong ordinaryong mamamayan na lumabas sa bayan upang siya'y mamudmod, mamigay ng bigas, kalabasa at manok at sometimes ay pera pa. Kaya labis ako sumasaludo kay Marpatigas sa kabutihang pamamahayag tungkol kay Francis Leo Marcos. At bago ko po ipagpatuloy itong ating pag-uusap, Mr. Marpatigas, congratulations to Mayo Maracame sa kanyang bagong sinilang na anak. Congratulations to kay Francis Leo Marcos. Siya po ay isang napakabuting asawa ni Francis Leo Marcos. Tatalang ko po, wag na po natin pag-usapan din ng kanilang tunay na pagmamahalan dahil yan po ay sa kanila na pong dalawa yun. Kaya, pero po, pinapaabot ko po ang pagmamahal ni Mayo kay Francis Leo Marcos. Yan po inyo rin pinapatigos. Wala po kasi sinungalingan. 띵내 뭐 사기당한 게 상태야. Mahal po ni Mayo ang kanyang asawang si Francis Leo Marcos. Nagkataon lang po, COVID-19, hindi po siya makabiyahe. Siya po ay nakapanganak. Kaya po, huwag po kayo mag-alala. Darating po ang panahon na siya po ay muling magkakasama dahil mahal nila ang bawat isa.